Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. So magandang morning muli. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa at sa buong mundo. Silipin na po natin ang mga maiinit na headlines sa Arangkada Balita. Arangkada Balita. Speaking of mainit, mas matinding epekto ng El Nino phenomenon ibinabala ng Pag-asa. Arangkada Balita. Panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo kasado na bukas. Arangkada Balita. Presyo ng GG o galunggong bumaba na ayon sa BFAR. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, UNICEF na nawagan ng ceasefire dahil sa lumalalang kagutuman sa Gaza. Arangkada Balita. LeBron James, kauna-unahang kauna-unahang player na umabot sa 40,000 career points sa NBA. Arangkada Balita. Isang malungkot na balita to ha. Sa balitang showbiz, award-winning actress Jacqueline Jose pumanaw na. Arangkada Balita. At abangan sa viral news, isang guro emosyonal habang nagtutupi ng damit. Bakit kaya? Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras ng 6 na sandali makalipas na ang ikalima ng morning ngayon pong unang Lunes sa buwan ng Marso, Marso 4, 2024. Kami po ang inyong mga magiging tagapaghatid balita. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Ibinabala ng Pag-asa na posibleng maranasan na ang pinakamalalang epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Ayon sa Pag-asa, asahan na aabot, grabe ang taas nito, asahan na aabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura, partikular sa Northern Luzon. Kasabay na rin ang pagtaas ng heat index. Pansin ko nga, kapag gabi, medyo umaalinsangan kahit Mainit na, mainit. mainit. Sinabi naman ni Pag-asa Climate and Monitoring Prediction Division Chief Analisa Solis na ang tagtuyot noong Enero at inaasahang hihina ito ay mararanasan pa lamang, bagamat naramdaman ang peak naramdaman ang peak nito. Batay sa datos ng Pag-asa, 24 na lalawigan na sa bansa ang nakararanas ng meteorological drought conditions o hindi bababa sa 60% reduction mula sa average rainfall para sa tatlong magkakasunod na buwan o 20 hanggang 60% reduction mula sa average sa loob ng 5 magkasunod na buwan. Kabawasan ho ng pag-ulan na tinutukoy ho rito. Muli namang nanawagan ang gobyerno sa publiko as usual na magtipid ho ng tubig sa gitna na rin ang patuloy na pagsadsad ng water level sa mga dam, lalo sa Angat Dam. Arangkada Balita.
Dahil sa magkakaibang epekto sa bawat rehiyon, patuloy na pinag-aaralan ng pamahalaan ang iba't ibang uri ng pagtugon sa El Nino. Inihalimbawa ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang epekto ng nararanasang El Nino sa Luzon, Visayas at Western Visayas na matindi ang tagtuyot at kulang na kulang sa supply ng tubig. Ibang diskarte niya ng pagtugon naman ang kailangang may apply sa Mindanao, lalo na sa Southern Mindanao na nilulubog naman o ng tubig baha. Matatandaan kamakailan lamang ay nagtungo ng Agusan del Sur ang Pangulo at personal na ininspeksyon ang lawak ng pinsalang idinulot ng magkasabay na lakas ng ulan at shear line na nagdulot ng malawakang pagbaha. Arangkada Balita! Nilinaw naman ni Office of the Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na hindi pa kailangan magdeklara ng state of calamity sa bansa. Ito sa kabila ng lumalawak na pinsalang dulot ng El Nino phenomenon. At batay nga po sa datos ng Task Force El Nino, halos 1 bilyon na po ang pinsala sa agrikultura. Pero taliwas naman po ito sa datos ng Department of Agriculture na aabot po sa halos 400 milyong piso. Baka walang GC ho ito. Walang group chat, hindi nag-usap. Magkaiba ho ang kanila pong detalye. Iginit naman ang opisyal na magkakaiba. Yun na nga, magkakaiba ang sitwasyon sa bawat probinsya, kaya dapat munang tignan ang sitwasyon sa ibang lugar bago ang opisyal na deklarasyon. Ginawa ni Yusek Nepomuceno ang pahayag sa kanyang pagbisita sa Bulalakaw, Oriental Mindoro na kasalukuyang nasa state of calamity dahil sa El Nino. Samantala, nabatid na 50 lalawigan na sa bansa ang inaasahang makararanas na matinding tagtuyot sa mga susunod na araw o buwan. Arangkada Balita! Usaping El Nino pa rin, sa oras na 9 minuto makalipas ang 5 ng umaga, magbibigay ang pamahalaan ng insurance at credit o loan assistance sa mga magsasaka at mga ingisda na apektado ng El Nino phenomenon. Ayon kay Agriculture Spokesman at Assistant Secretary Arnel de Mesa, nasa 500 million pesos credit assistance ang ipapamahagi sa mga mangingisda at magsasaka upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Aabot naman sa 1.8 billion pesos na insurance claims ang ibibigay sa kanila. Dagdag pa ni Spokesman de Mesa, inihahanda na ng Department of Agriculture ang ipapamahaging 5,000 pesos na tulong pinansyal sa mga magsasaka at 3,000 pesos naman na fuel subsidy sa mga mangingisda at nagtatanim ng palay. Arangkada Balita! Speaking of fuel, busina po para ho sa mga motorista at sa iba pa ho mga consumer. Lalarga na bukas, araw na Martes, as usual, ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Asahan na ang 20 sentimo hanggang 40 sentimos na bawas presyo sa kada litro ng kerosene o gaas. Papatupad din ang rollback na 30 hanggang 50 sentimos sa kada litro ng diesel. Samantala, sisirit naman sa 40 hanggang 60 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Arangkada Balita! Maaari naman daw tumaas ang inflation nitong nakalipas na buwan. Ito'y dahil sa pagmahal ng presyo ng ilang pangunahing pagkain at petrolyo noong Pebrero. Batay sa isang poll ng mga analyst, tinatayang aabot o ayon sa mga economic analyst, tinatayang aabot sa 3.1% ang inflation sa Pebrero. Ito naman ay mas mataas kumpara sa 2.8% na naitala noong Enero. Gayunman nasa pagitan naman ito ng 2.8 hanggang 3.6% na pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa February inflation. Arangkada Balita! Good news po, sa oras na 12 sandali makalipas ang ika-5 ng morning good news para ho sa mga nag-aalmusal ho. Ay, ang sarap po ngayon
Lalo ho yung Gigi. Gigi, tapos Gusto ko dyan, prito, sinangag. paksiw. Oo, pwede rin. Ang sarap nun. Tapos meron ka. Prito, hindi, ay pagpaksiw pala na Oo. hindi naubos. Mhm. Kinabukasan, iprito mo, tapos may sinangag. Tapos may ensalada ka, no? Uy! Ensaladang mangga. Teka na lang, may masyadong pakbong, maaga. na may- Ay, ang sarap po niyan, ha? Speaking of Gutom. masarap at balita ko ito. Yan. Sumadsad. Opo, sumadsad na po ang retail price ng GGO Galunggong sa 50 pesos kada kilo. Saang lugar kaya yan? Iba-iba ho kasi yung presyo kada lugar. Ito ang inanunsyo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ngayon pong peak fishing season. Urok po kasi ngayon. Ayon kay BFAR spokesman Nazario Briguera, pinapayagan na kasi ang mga commercial fishing vessel na magsagawa ng operasyon sa Visayan Sea, Zamboanga Peninsula at Palawan. Kasunod na rin nga ng pagtatapos ng closed fishing season ng Pebrero 15. Inaasahan anyang magkakaroon ng paggalaw sa retail price ng isda. Hindi lamang ho ng galunggong ang tinutukoy ho rito. Yung mga iba't ibang klase ng isda, magkakaroon daw ho ng paggalaw ang retail price yan pagsapit po ng Holy Week dahil marami pong mga Katoliko ang hindi kakain o kukonsumo ng karne. Arangkada Balita! O, dyan naman sa bahagi ng Cebu City, inaasahan daw magmamahal ang presyo ng baboy sa mga susunod na araw. Ito ay sa gitna naman po ng epekto, meron pa rin pala, no, ng African Swine Fever sa Central Visayas. Ayon sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries ng Cebu, tanging ang lalawigan ng Bohol na lamang ang maaaring magpasok ng baboy sa lungsod. Dagdag pa ng DVMF na apektuhan din ang supply ng baboy sa Cebu matapos payagan ng Bohol na magpadala ng karne sa Western Visayas. Napagalaban din ng departamento na magtataas ng presyo ang mga supplier sa Bohol ng 5 piso kada kilo ng buhay na baboy sa susunod na linggo. Arangkada Balita! Speaking of Bobby, Boy Bobs. Baboy po ang pinag-usapan. Dahan-dahan naman. Masarap kasi, kagaya Sabi ng ko nga, Friday, di ba? oo. 313 dishes. Oo. May natira-tira pa ha? May natira pa ba? May natira pa Oo, nga kaya ba? tanungin Yan ang natin, tanong. Sir Jason, Iba-iba. ha? Curious ako dun sa ibang putahe, panibago sa pandinig ko, panibago sa panlasa, yung mga inilatag ng Friday. And speaking of pork, binigyang diin ni Senator Cynthia Villar na hindi dapat umasa ang Pilipinas sa imported meat. Ayon kay Senator Villar, tiwala siya sa koneksyon ng mga hog producer sa institutional market gaya ng mga hotel at restaurant. Ito anya ang sagot upang hindi na umasa ang pamahalaan sa imported na baboy kung saan dapat ibigay ng mga hog producer ang dekalidad na karne sa mga mamimili na aabot o naabot kaya ang presyo. Samantala, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang Calabarzon, Central Luzon, Northern Mindanao, Central Visayas, Davao at Zamboanga Peninsula regions ang may pinakamataas na produksyon ng baboy sa bansa. Gayunman, isa pa rin ang Pilipinas sa may kinakarap na hamon sa hog industry dahil sa African Swine Fever. Arangkada Balita! Pero sinasabi by end of this year, pwede na raw yung ASF vaccine, di ba? By End of this year. ba ang tanong, magkano? Ayun lang. Diba? Yan, Di ba? for commercial. Good news na yung meron. Oo. Good news na yun talaga. Kaso, Yung presyo kung talaga. kakayanin ba, no? Maya-maya, sige, subukan natin makakuha ang panig ko ng mga magsasaka, Yun. yung mga nasa sektor po ng agrikultura hingga dyan. Yun. Samantala, arangkada na ngayong araw na ito ang ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne, Australia, kung saan lalahok nga itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa nasabing event, inaasahang susuportahan ni PBBM ang pagpapatibay ng kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at Australia sa mga mahalagang usapin gaya ng pagpapatupad ng international law sa West Philippine Sea. Una nang inihayag ni Pangulong Marcos sa kanyang departure statement na magkakaroon siya
ng bilateral meeting sa mga leader ng Cambodia at New Zealand. Inaasang may kapagpulong din ang Pangulo kasama ang mga business leaders at magbibigay ng mensahe sa Lowy Institute. Makikipagkita rin ang Pangulo kasama ang Philippine delegation sa Filipino community. Matatandaan kahapon ng hapon, dumating sa Melbourne ang Pangulo kung saan mainit siyang sinalubong ng Australian government official sa airport kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at ang buong delegasyon ng Pilipinas sa ASEAN-Australia Special Summit. Arangkada Balita! Kaugnay ng balitang yan, tanggap po tayo ng live and direct report Down Under mula po kay Patrol 13 Gilbert Perte. Go Gilbert! Sasabak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sunod-sunod na sideline activities ngayong araw dito sa Melbourne, Australia. Ito'y bahagi pa rin ng paglahok ni PBBM sa ASEAN-Australia Special Summit kung saan inaasahan na muling igigiit ng Pangulo ang posisyon ng Pilipinas sa regional at international issues. Sinasabing pagkakataon din daw ito ng Pangulo para pasalamatan ang Australian government sa hindi matatawarang pagsuporta nito sa rule of law. Ang Australia ang ika-11 sa source ng Official Development Assistance o ODA ng Pilipinas na may grant commitments na nagkakalaga ng mahigit 180 million US dollars. Nagsisilbi ring tahanan ng bansang ito na mahigit 400,000 Pilipino at Australians na may dugong Pinoy. Mula rito sa Melbourne, Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, may puna ang isang kongresista kaugnay dito sa issue ng Benham Rice. Ang detalye ng balita mula kay Patrol 11 Tina Nolasco. Walang karapatan ang China sa teritoryo ng Pilipinas sa Benham Rice. Ito ang iginiit ni House Committee on Ways and Means Chair at Albay 2nd District Representative Joey Sartes Asada kaugnay sa namataang presensya ng China sa Benham Rice nitong nakaraang linggo. Punto pa ng kongresista, eksklusibo lang ang Benham Rice sa bansa at ang ginagawa nila ay panghihimasok. Paliwanag pa ni Asada na dapat pagtuunan ng pansin ng Defense Department ang pagbabantay at pagpapatrolya sa nasabing teritoryo at igiit ang karapatan ng bansa sa nasabing lugar habang nakikipag-ugnay na anya ang kongresista sa House Committee on National Defense para mapadali ang pagbili at pag-upondo ng mga advanced weapon para sa Pilipinas. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, dako naman tayo sa pag-ulat mula sa probinsya. Pitong most wanted person nasa kote ng mga lesbiak. Diyan po yan sa Cagayan. Detalye ati di Manong Rolled Idol Cubs at Duwigo. Napasakamay ng Cagayan Ocaps ang 7 mga most wanted person sa magkakiwalay nilang operasyon. Ayon sa ulat mula sa Provincial Investigation and Detective Management Unit ng Cagayan, kabilang sa 7 wanted person na nahuli ay 3 rin ang top most wanted person sa antas ng probinsya, 2 sa antas ng munisipyo at 2 din nasa listahan ng mga most wanted. Top 1 na most wanted person sa provincial level na may kasong statutory rape, 2 counts, ang naresto ng PNP Claveria Cagayan na kinalala bilang si alias Paulo, 19 years old, estudyante, residente ng nasabing bayan. Nahuli naman ng Alacampuan Police Station ang top 7 at top 9 provincial level na parehong minor de edad at ang top 1 at top 2 most wanted person sa kanilang bayan na kinilala sina alias Dave, 20 years old, Binata at alias PJ, 25 years old. Ang 4 na huli ng Alacapan Police Station ay humaharap din sa kaso kaparehas ni alias Paulo ng Claveria. Samantala, ang 2 pang most wanted person ay nahuli naman ng Sulana Police Station at Ballesteros Police Station kasong homicide o sa Article
249 of Revised Penal Code ang kinakarap ng suspect na sina alias Luis, 45 years old, may asawa, kusinero at residente ng Solana, Cagayan, at kasong attempted murder naman ay kay alias Mario, 43 years old, may asawa at residente ng Ballesteros, Cagayan. Ang mga narestong akusado ay nasa pansamantalang kustodya ngayon ng kinaukulang himpilan ng pulisya na naghain ng kanilang warrant of arrest. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, centenarian na lola sa Camarines Sur, muling nagdiwang ng kanyang kaarawan. Ako, nag-times 2 eh. Ang bilis naman kung So, 200 agad? Oo. Di 200,000 na agad si Lola. 200,000 yun. Grabe naman. Alamin po natin ang kabuang report mula dyan sa DWIZ News FM South Luzon. Mula kay Richard Cecilia. Richard? Muling nagdiwang ng kanyang kaarawan sa edad na 103 si Lola Isabela Paanyo Padua ng bayan ng San Jose, Camarines Sur. Medyo mahina rin ang katawan ng matanda, mahina ang pandinig, paggalaw at pagsasalita, subalit matyaga itong inaalagaan ng kanyang anak na si Evelyn Paanyo Padua na siya na lang nitong nakikilala. Mula ng 100 taong kaarawan nito, na nakatanggap siya ng 100,000 piso ay taon-taon na siyang binibisita ng lokal na pamahalaan para bigyan ng 10,000 piso at iba pang pangangailangan nito. Ngayong taon sa kanyang kaarawan ay pinagkalooban na rin ito ng gift check, wheelchair, cake at gatas mula sa tanggapan ni Mayor Gerald Peña. Bunsod nito, lalo pang pinalakas ng lokal na pamahalaan ang mga programa para sa kapakanan ng mga matatanda sa kanilang lugar na nagsisilbing inspirasyon sa bagong henerasyon. Mula sa DWIC 95.1 News FM South Luzon, Richard Cecilio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, negosyante at live-in partner nito, timbog sa Shabu, Jampuyan sa lalawigan ng Rizal. Ang detalye naman buhat kay Arman Cambe. Arman? Dinakip ng mga tao ng Cainta Drug Enforcement Team ang isang negosyante at kalibin nito matapos na magbenta ng illegal na droga sa sinigawang bypass operation kagabi sa Sitio Balanti, Barangay San Isidro, Cainta, Rizal. Nakilala at nakakulong na ngayon sa Cainta Police Station ang suspect na pinangalan ng si alias David, 29 anyos at ang kalibin nito na si Jenny, 26 anyos, online seller, kapwa residente ng Cainta, Rizal. Nakumpiska sa dalawa ang mahigit 150 gramo ng shabu na may street value na 700,000 piso. Naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ang dalawa, Article 2 of RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat para sa impilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Ay po nagbabalik sa Arangkada Balita sa ikalawang bahagi po ng palatuntunan sa ganap ng oras na alas 5:30 ng morning. At sa pagkakataon po ito kanina, binabanggit natin kanina sa headline yung pong epekto ng El Nino phenomenon. At syempre, aalamin ho natin ngayon pong araw kung ano po ba ang magiging lagay ng panahon. Magiging mainit ho ba? Tayo ho ba ay maaambunan Pero kahit... sabi, di ba na abot na natin yung peak. Yung climax ng Pero El sa Nino. ibang lugar may umuulan. muulan. Hindi lang ulan. Oo. Bagyo, malabagyo, kahit walang bagyo. Sige, tama-tama. Linawin nga natin, alamin natin kung ano nga ho ba magiging lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Si Dan Villamil. Magandang morning, Dan. Welcome ulit sa DWIC LU23. Magandang umaga po, Sir Drew, Miss Judy at sa ating mga taga-subaybay dito sa DWIZ. Patuloy ang pag-iral ng Northeast Monsoon o yung malamig na hanging amihan dito na lamang sa mga areas ng extreme Northern Luzon. Samantala, easterlies naman o yung mainit na hangin galing sa karakatang Pasipiko ang makakaapekto sa nalalaming bahagi ng ating bansa. Dahil sa amihan, makakaranas tayo ng mga kaulapan na may mahihinang pag-ulan o pag-ambon sa mga areas ng Batanes, Cagayan at Isabela. Dito naman sa Metro Manila at sa nalalaming bahagi ng ating kapuluan ay fair weather conditions sa ating inaasahan, mainit at maalinsangang panahon, maliban na lamang sa mga tsansa ng pulupulong pag-ulan na may pakulog at pagkidlat
kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ngayong araw, posible maglaro mula 24 to 33 degrees Celsius. 16 to 25 degrees dito sa Baguio City at 24 to 31 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagayan nating karagatan, walang gale warning na nakataas sa anumang baybayin na ating kapuluan. Ngunit iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, partikular na dito sa northern at eastern seaboards ng ating bansa dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Ay, yan lamang ano, po. Jason Yes po. tuloy. James, Dan Villame, oo. Kasi nakalinya na si Jason. Si Jason. Dan, ano na ba, kumbaga, yung official na deklarasyon ng tag-init, kailan nyo ide-declare yan, na-meet na ba yung requirements ng pag-asa? Well, sa ngayon po, wala pa po tayo official na deklarasyon. Pero for reference po, last year, 2023, yung deklarasyon po natin ng termination ng Northeast Monsoon around po sa third week ng March. So, posible pong mas mapaaga ang deklarasyon natin this year or posible within third week of March rin po tayo magdeklara ng termination ng Northeast Monsoon. Within the month. Within the month. Oo. Yes po, within the month, posible po. So, possible yung init ngayong taon iba sa init nung isang taon. Opo, posible rin po yun dahil Mas kung mainit. mas mapaaga po yung terminasyon ng ating amihan, mas mararanasan po natin yung epekto ng dry season natin tinatawag. Mahalagang naitanong namin sa iyo yan dahil ngayon pa lamang yung aking mga damit ninipisan ko na para tsaka yung aming drum para mapuno na namin Ng Dan. tubig. Opo. Alright. Sige, Dan, maraming salamat sa inyo dyan mula sa Pag-asa. Magandang Salamat umaga po. sa inyo. Magandang Ingat umaga. kayo. Good morning. Morning. Yan, si Dan Villamil po mula dyan sa Pag-asa. Arangkada Balita! Teka muna, maisingit ko lang, no, bago yung ating special guest for this morning, no. Yung sabi mo, magninipis ka ng damit. Oo. Iwasan din daw magsuot ng maiitim na, maiitim aray ko. Uy! Sandali lang, maitim na damit na kulay. Dark, kasi, dark. Oo. Hindi, yung maiitim talaga kasi matindi raw ang ano niyan, ang sapul niyan ng init sa katawan. Lalo na Kung gusto nyo, paglalabas magtipid ka. din ho kayo sa damit. Pero yung hindi ka makakapag ano niya, Oo nga eh. makakapagtipid sa ligo niya kasi Ligo, mainit. mahirap din naman kasi kung magtipid ka Oo. sa ligo. Tama. At mahirap yun, kung titipirin mo yung tubig, pag na iniinom, kailangan ho natin ng tubig. Yan. Diba? Oo, lalo ang tubig na. ho ay buhay. Lalo ho ng mga magsasaka, kailangan ho din ng tubig. Ewan ko lang kung doon sa may bandang Nueva Ecija, tigang na yung lupa eh. Talaga Kikita ba? mo na yung bitak doon sa may bandang bandang Gapan. Oo. Palayo ka na ng palayo, doon makikita mo. Pero speaking of agri, eto, yung epekto rin po ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon, si Ginoong Jason Kainglet, ang Executive Director po ng SINAG o Samang Industriya ng Agrikultura. Magandang umaga po muli, Sir Jason. Welcome sa DWIZ LU23 True Nasino at Judith Estrada Larino. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga nanonood, makikinig ng kanilang programa. Opo, Good morning, Sir Sir Jason, Jason. maraming salamat po sa inyo pong oras. Bago tayo magtungo dun po sa iba pang mga mabibigat ho na issue, no? Gaya po sa NFA. Dito ho muna tayo. Silip ho muna, pasadaan ho muna natin ang dito po sa epekto ng El Nino phenomenon sa sektor po ng agrikultura. Sa inyo pong datos, sa inyo pong pagtaya, ay gano'n na ho ba kalaki ang epekto ho ng El Nino sa inyo pong sektor? May mga lugar po talaga na tinamaan, may dry spell, may drought. Kaya ang resulta niyan, medyo lumiit po yung ani, particular sa palay. Pero sa karamihan po ay may mga patubig pa rin. At dahil nga po ngayon ay anihan na, Opo. inaasahan natin na huwag sanang maging malaki yung epekto. So far po ang report sa atin, may mga lugar na tinamaan, pero kalakhan ay maganda naman po ang ani. Kung maganda ang ani, maganda rin ang supply. Di ho ba, Sir Jason? Opo, yung sa supply po, tingin natin wala talagang problema dahil marami ang ating in-import. Kahit ngayong taon, nasa
almost 1 million metric tons na, no? Opo. 800 ang ulat sa atin na ating in-import na bigas. Mhm. Ang stocks po natin, wala tayo nakikitang problema kahit nag-peak ang El Nino sa panahon ngayon hanggang Abril. Pero ang presyo po, doon po nagkakaroon. Sana maganda rin. Yun lang, di ba? Kasi lahat Kasi maganda iba-iba eh. yung presyo, Sir Jason. Kagaya sa amin, di ba, dito sa ilang parte ng Metro Manila, bahagyang bumaba, mga piso, 2 piso na bawasan. oo. Pero doon sa ibang lugar, ba't ganun? Mahal pa Mataas rin. pa rin. Oo. Yung sa amin po kasing pagtingin, yung taas presyo ng bigas dahil mataas yung palay. Sabi natin, nag-peak siya ng 28.30 per kilo. Opo. Ngayon ay nasa 24.25, 26. Ibig sabihin yan, pagka yun po ang farm gate price, ang retail talagang papalo ng hanggang 52, 54. Pero ang sinasabi nga natin, dapat huwag naman umabot ng 60 dahil ang kuha sa mga Sobra magsasaka naman ngayon, yun. Kalabisan mas na yun. bumaba, talagang medyo mababa ngayon kumpara nung mga nakaraang buwan. Kaya nga dapat, hindi talaga umabot ng 60 at kahit papaano ay bahagya dapat bumaba ng nasa 50 hanggang 54 pesos per kilo. So possible, ma-achieve pa ba natin, maibabalik pa ba natin yung nasa 40 peso level? Yung 40 po medyo mahirap dahil kahit sa farm gate na 23-24, may logistics din kasi yung tumaas po, yung fuel, yung mga iba pang mga, tsaka yung sangkap na ginagamit sa pagsasaka. Mahirapan po tayong ibalik sa 40 dahil kung talagang titignan natin, nag-unahan kasi yung mga namimili ng palay. Kahit yung mga hindi involved sa pamimili ng araw, namimili ngayon dahil nga mataas yung global price ng bigas. Ngayon, pinakamababa na sa $600 per metric tons. Dati-rati nasa 50 lang, 500 lang tayo, 450 metric tons. Dollar per metric tons, Ibig sabihin, mataas yung global price. Kaya, nag-uunahan. Siyempre, maganda sa farmers natin na mataas ang farm gate, pero alam din naman natin, pag mataas ang farm gate, tataas din talaga ang presyo sa retail ng bigas. Sir Jason, lipat naman tayo sa usaping baboy. Ayan, nako. Oo, kamusta ho yung presyuhan, particular yung farm gate price. Tapos may sa ESF, Sir Jason, binabanggit ng Bakuna mga na nakalipas raw, sa report. Oo, pwede na raw available na yung bakuna by year end. Tanong Ayon sa magkano report. kaya yun, yung bakuna na yan? Pa-confirm natin kay Sir Jason. Yung sa farm gate po ng baboy, tulad sa palay, medyo mataas siya dahil mataas din po yung gasto sa magpababoy. Alam naman natin yung baboy, ang pinakamalaking sangkap dyan ay yung pagkain o yung feeds. Feeds, Opo, tama. Mahal po yung mga ginagamit ngayon sa pagkain, tapos kahit yung mga Vitamins, gamot, mahal. Ayun, tama po. Yung Vitamins mga gamot pa, at mga oo. vitamins ng baboy, medyo Vitamins ng barako, mahal po ulit. Yung sa ISF naman po, sana nga lumabas na yung bakuna, pero ang sabi ka natin, dapat laging may caution. Parang yung COVID po yan eh. Siyempre gusto nating may bakuna sa COVID nung araw, nag-uunahan yung mga manufacturers, pero yun nga, dapat tumaan talaga sa tamang protocol, tamang proseso. Kasi nga, pag mali yung dinaan ng proseso, yung bakuna, imbis na makatulong, baka lalo pang mapabilis yung makasama pa, lalo pang mapabilis yung pagtama sa ating mga baboy. But we're hoping within the year nga po ay magkaroon na ng bakuna sa ASF. Pero suportado nyo naman yun na Sir Jason, kailangan talaga ng bakuna para makontrol Opo. tong Lahat tayo ASF. inaantayan. Ang sinasabi lang natin, Mass dapat production, pwede dumaan ba sa mass tamang production? proseso. Yung presyo, tingin natin, Ayan, alam naman nila na pag minahal mo yan, walang bibili. Tsaka lalong kawawa. Ma-high blood lalo. Pag medyo mahal. Walang bibili sa kanila dahil tulad ng COVID, di po ba, yung mga maraming gumawa ng bakuna, pamurahan sila. Pagkamahal, hindi sa'yo bibili. Kumbaga yung ibang brand o ibang mga bakuna ang bibilhin ng ating mga baboy. ibang tatak, no? Oo. Pero mas maganda ba, Sir Jason, na talagang maraming pagpipilian o isa lang? Mas maganda po yung maraming pagpipilian kasi syempre pag isa lang,
bukod sa mahal, sa quality, hindi tayo nakakasiguro kung iisa lang yung ating oo pagpipilian. Oo, pero syempre, kailangan, tama nga yun, no? Kailangan talagang dumaan sa protocol. Tama po. Speaking of Baboy, congrats nga pala na achieve natin last Friday yung Guinness Book of World Records, Sir Jason, sa may Apo. pinakamaraming putahing inihatag na pork dishes po, 313 na break na natin. Opo. 300? Kahit kami nabigla, no? Ganun karami pala yung pwedeng iluto Sir sa baboy, Jason, no? opo. Ilan ho ba nagluto doon? 300. Kanya-kanya ho bang isang putahe ho ba? Isang chef o... Iba-iba. Iba-iba syempre. Baka, kung chef na yan, baka 10 putahe isang salya yan. Tama ho ba, Sir Jason? Ano po magugulat tayo talagang isa-isa halos dahil karamihan ng ating mga lumahok ay talagang mga galing sa culinary schools, sa mga restaurants. Yung mga chef, may mga kasama sila kaya kung makita nyo yung larawan tsaka yung video, siksikan doon sa lugar dahil nga marami po talaga ang lumahok sa ating Guinness Record attempt. Ayun. Wow, Congratulations sarap yan, po. Nako, dito Salamat po. ho tayo sa mainit-init pa hong issue, Sir Jason. Yaman din lamang na kayo po ang nagbunyag dito po sa sinasabi ninyo na mafia sa NFA at meron pong isinasagawa pong investigasyon ang Department of Agriculture at nakarating na nga rin po sa Senado. Ito pong issue na ito, bubusisihin din po ito ng Senado. Sir Jason, anong reaction nyo ho rito sa issue pong ito, Sir Jason? Yun po, at maganda pong naitanong. Kasi sa atin naman, antayin natin yung sinasabing accounting ng department. Meron naman tayong tiwala sa leadership ng DA, no? Na talagang hindi ito papalagpasin. Ang una talaga nating issue, bakit ka mabubulok ka ng bigas? Na alam mo naman na ang mandato mo ay mamahagi o ibenta ang bigas dahil hindi ka na nga nag-i-import. Ang talagang tungkulin mo, buffer stocking bilang ahensya ng pamahalaan. Ang talagang tanong bakit aabot sa punto na mabubulokan ka? Ang mahal nga ng bigas, ang role ng NFA, ibenta yan sa murang halaga sa ating mga ahensya gaya ng DSWD. Kumbaga, yun talaga ang di natin lubos maunawaan. Paano ka mabubulokan ng bigas? Samantalo yun lang ang trabaho mo. Kumbaga, yun na nga lang ang gagawin mo, hindi mo pa nagawa ng maayos. Yun po yung unang punto. Pangalawa, kung talagang nabubulukan, bakit hindi ka agad nga siya naipamigay, naibenta? At yun ang ating pangalawang usapin, bakit sa lumalabas sa mga dokumentong binigay, ilan lamang yung pinagbentahan, 2 o 3 miller, private miller. So, yun po yung pangalawang tanong, bakit hindi siya binuksan sa bidding? Or bakit 3 lang ang nakakuha ng mga bigas na binenta ng NFA. Tapos yun nga, pangatlo, siguro yun talaga ang kailangan mabusisi. Bakit sa private, na 25 pesos at binenta sa 52? Malaki po, no? 25 to nakuha. 52. Times 2 yun. 25 po nakuha. Mahigit plus doble. pa. Oo. Times 2 higit pa. Kaya sabi Opo. natin, di ba meron tayong kasabihang tubong lugaw? Ito, tubong lugaw ala NFA. Hindi na lugaw yan Okay naman yung tubong lugaw, yung mga ating mga... Hindi na lugaw yun, Sir Jason. Lugaw ala NFA nga ang tawag nila. Basta yun po, bakit? Yun ang mga tanong na gusto natin. Konji na yun, konji. Konji. Sosyal. Yun po ang Pinasosyal. dapat, yun po ang dapat masagot. Bakit naibenta sa mababang halaga at binenta sa napakataas naman nung nakakuha ng bigas ng NFA. Yun na, dun, kasi yung mga tanong sa mandate nila yan, under the... pero kung titingnan mo, hindi naman sinasabi sa rice tarification law na pabulukin mo yung bigas mo o ibenta mo siya Naku po! sa palugi. Sayang naman na yun. yun. Oo. Sayang naman, Sir Jason. Yung batas, ang sabi natin, nagiwag-wag yung batas na will yun. speak for itself, pero yung mga tanong na talagang dapat masagot, yun ang kailangan talaga nilang ipaliwanag na. Kasi mandate daw nila, Okay. etc. Yun,
kayang sagutin niya sa tamang investigation. Pero yung kung tayo tumitingin sa sitwasyon ngayon, yun lang talaga ang tanong natin. Ba't kayo nabulukan? At ba't yung binenta sa privado imbes na sa gobyerno nyo siya ibinenta para na ipamahagi sana sa mas nangangailangan ng tulong o sa mas murang halaga sa ating mga kababayang medyo naghihirap through DSWD or Kadiwa man lang sana. So Jason, ito ho ba na-communicate nyo na mismo sa NFA o diniretso nyo na po sa DA? Hindi po tayo dumiretso sa DA. May mga nagreklamo talaga within the agency. May mga sulat sila. Opo. Okay. Hindi po siya galing sa atin. May mga... Mismo sa loob ng tayo. NFA po? Mismo sa loob po ng NFA, meron silang formal na sulat at hindi lang sa ating secretary ng DA nakarating ito. Yeah. Kahit po sa Malacanang ay nakarating sa kanila yung sulat. Kaya nga, ang sabi natin, kailangan ipaliwanag. Tapos kahit naman sa bahagi ng DA, sabi na niya, baka ito ay squabble lang o away within NFA. Opo. Maganda nga po talagang... maimbestigahan. The soonest possible time ay lumabas yung katotohanan sa mga usaping ito. And speaking of katotohanan, sa tingin mo, Sir Jason, mukhang lalalim pa itong issue na ito. Ito ay malaking hamon kay Secretary Kiko Laurel, lalo't siya ay ilang buwan pa lamang na nauupo sa Department of Agriculture. Sa tingin mo ba, itong mga sinasabi ho ninyo, matagal na ho ito, Sir Jason? Itong ganito pong issue? Ano ba yan? Parang Pamana lang ho naitatago, ba yan? napipigil? Yan ba ay open secret? Siguro yun ang tamang salita, Open secret. In fact, kaya nga po tinanggal sa NFA yung pag-aangkat. Dahil talagang siya kumbaga yun ang isa sa mga pinagpupugaran ng katiwalian. Yung import nila, tariff-free na nga yan, pangalawa. Yun nga, merong NFA rice pero walang NFA price. Nabubulok nga eh. Di ba? Nung araw kasi, di ba, nagbebenta pa ang NFA sa Opo, oo. Maraming import, maraming Yes. pero wala kang makitang NFA price sa palengke. Merong NFA rice daw, pero walang NFA price. So, sa atin, patagal na po itong open secret. Yun. Kaya tinanggal sa kanila yung mandato sa pag-import. Isa po sa talagang dahilan yan ay talaga nagiging tugad sa mga katiwalian. Last na lang, Sir Jason. Although ito, matagal na rin ito sinasabi ni Kasendong, Engineer Rosendo So, panahon na ba para buwagin ang NFA? O ano ang... May mga panukala na may panukala dati. na. Kasi nga, sabi nila daw Buwagin ang NFA o repasuhin ang Yung Rice dato. Tarification Law o yung RTL. Siguro po may mga pwedeng i-review sa rice tarification. Pero kagaya sabi nga natin, hindi naman yung batas yung nagsabi mag-import ka ng marami o magpabulok ka ng bigas o wala kang gawin sa ahensya mo. Yung sa NFA mismo, siyempre po ang kinukonsider lagi dyan ay yung dami ng mga taong mga employed, mga kawani ng NFA. Yun ang lagi ang nagiging kumbaga ay isinasalang-alang natin doon sa sinasabing pagbuwag dahil anong gagawin natin sa libong mga kawani ng NFA kung siya ay bubuwag. Marami po yan, marami talaga sila. Yung pagrepaso, alam natin ay nasa proseso ngayon, talagang pinapa-audit ni Secretary Laurel para talagang makita kung paano siya maaayos at yun nga, maging lalong kapakinabangan ng ating mga mamamayan, lalo na ng mga consumer, itong NFA. Nako, sige. So, i-review lang yung review. rice tarification. Sisilipin daw ni Senator Cynthia Villarreal, papaimbestigahan din mo yan. Apo, ang alam natin pati sa Kamara, sa Kamara. nagsabi na rin si Congressman Mark Enverga at si Congressman SK Estrella na sisilipin din nila ano ba talaga ang nangyari sa NFA itong mga nakarang buwan. Sige po, good luck po sa inyo, Sir Jason. Marami pong salamat
as much as we want to dahil kapusto tayo ng oras sa mga susunod na lamang po na araw, episode, hingin po namin ang inyong pong opinion. Marami pong salamat, Sir Jason. Magandang umaga po. Apo, maraming salamat din po at good morning sa akin. Salamat po. Yan po, si Ginoong Jason Kainglet, ang Executive Director ng grupong Sinag. Arangkada Balita. Alright, yabulo natin ang mga balita mula sa mga probinsya. Ito natin mula dyan sa Mindanao ang detaling hatid ni Mia Escovilla. Dead on the spot ang isang rider matapos sumalpok sa trailer truck sa Barangay Lisada, Turil District, Davao City. Kinilalang biktima na si Kenny Roger Ali Cabanig at residente ng Purok 7, Sitio Bauluan na Barangay Katigan, Turil District, Davao City. Base sa investigasyon, nag-counterflow ang biktima sa kabilang lane at dito na sumalpok sa isang truck. Dagdagan nila sa lakas ng impact, tumilapon ang biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Mahigpit na mga pinaalahanan ng kapulisan ang mga biyahero na mag-ingat upang maiwasan ang nasabing insidente. Mula dito sa 98.7 DWIZ Southeastern Mindanao, ito po si Mia Escovilla, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Samantala, beauty contest naman ito 22 kandidata sa Miss 100 Islands 2024. Nagpasiklaban sa festival costume. Alamin natin ang kabuang report. Ihahatid ni Susan Yadaw mula sa DWIZ News FM Northern Luzon. Susan? Nagpasiklaban ang 22 kandidata para sa province-wide Miss 100 Islands 2024 sa isinagawang pre-pageant night noong Sabado ng gabi, March 2 sa Luca Wharf, Alaminos City. Ibinandera ng mga magagandang binibini sa festival costume competition ang kanilang mga malikhaing kasuotan kung saan kumakatawan ang mga ito sa bawat bayang kinalakhan ng mga kandidata. Ipinakita rin nila ang husay sa pagrampa at pagdala ng two-piece sa kanilang swimsuit competition. Una na isinagawa ang talent competition at closed-door interview sa mga dilag noong nakalipas na mga araw. Sa Pebrero 10 gaganapin ang pageant at coronation night. Bukod sa cash prizes, ang full scholarship para sa 4-year course ang inaasam na makakasungkit sa corona para sa Miss 100 Islands 2024. Mula sa DWIC Dagupan, ito si Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nanawagan sa Israel at Gaza si Catherine Russell, ang chief ng UNICEF, na tigil putukan dahil sa tumitinding malnutrisyon at kagutuman sa mga kabataan sa Gaza. Ayon kay Russell, kinakailangan agarang matugunan ang kinakaharap na krisis dahil mahalaga ang bawat segundo na lumilipas sa mga bata. Kaugnay nito, inaasahan naman ng UNICEF na magpapatuloy ang peace talks sa pagitan ng dalawang bansa. Arangkada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Uy, para sa mga fans ni LeBron James, itinanghal po ang Los Angeles Lakers star LeBron James bilang kauna-unahang malalaro sa kasaysayan ng NBA na nakakamit ng 40,000 career points. Nakuha ni James ang kanyang ika-40,000 puntos sa pamamagitan ng driving layup sa second quarter ng laban ng Lakers kontra Denver Nuggets. Bukod sa 40,000 points, meron na ring 10,000 rebounds at 10,000 assists ang nasabing NBA superstar. Arangkada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Ang pagtatapos ngayon pong araw na ito, tayo po ay nagpapaabot po ng pakikiramay sa pamilya po ng award-winning actress na si Jacqueline Jose o Mary Jane Gok sa tunay po na buhay. Siya po ay pumanaw sa edad na 50 siyam. Yan po ang kinumpirma ng talent management ng actress na PPL Entertainment Incorporated sa Instagram post nito. Patuloy pa rin ang Marikina Police sa investigasyon kaugnay nga po sa ulat
na natagpuang wala ng buhay ang veteranang aktres sa kanya pong bahay sa Loyola Grand Villas sa Quezon City. Muli po ang amin pong pakikiramay. At tayo po ay pansamantala na po nagpapaalam ngayon pong araw na ito ng Lunes. Susunod na po ang Usapang Tol kasama po sina Senator Tolentino at Cecil Villarosa. Muli po, kami po inyong mga naging tagapagatid balita. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Bye-bye!